na magkakaibigang naglalakad sa hallway. Si Navi at Kent ay nagkabungguan. Hinila niya si Navi sa kadahilan ng kinakailangan na nilang pumasok sa klase. Makaraan ng ilang araw ay nagtagpo silang dalawa. Mag-isa si Navi nagpatingin sa doktor dahil sa madalas na nararamdaman niyang pangihilo at pagsusuka. Umuwi ng bahay si Navi nang pasampasan ng malaking problema. Iniisip niya kung anong mangyayari. Kung mawawala siya, anong mangyayari sa mahal niya? Hindi niya alam kung anong dapat gagawin. At naisipan niya na lamang ang bagay na mas nakakasakit pa sa buong puso niya. Ha? Ano? Ano bang? Anong ginawa ko? Ken, ayoko na pagkakas mo. Wala naman ako. Makalipas ang ilang taon, nakaupo sa opisina si Kent. At minamasdan pa rin ang litrato nilang dalawa ni Navi. Though it's my thing, it's bad time to tell you the truth. But you deserve the truth. Pasensya na talaga. Bakit yan? Anong nangyari? Hihilap tanggapin ito para sa'yo. But it's been a year since you speak up with a friend. And unfortunately, she doesn't mean all that she loves you. I keep thinking about you. Mr. Ken, ang kaibigan ko Brad died after you guys broke up. Navi suddenly fought for her. She has stage 4 brain cancer. I'm so sorry. It's not true. Before Navi loses her body with cancer, she has a leadership period for you. Please for her. Dear Mahal, I'm very sorry for leaving without explanation. Despite time passing, our memories of our journey together remain vivid.